Sa panahon natin ngayon mga tol, talagang napakarami na nating pagpipilian ng mga motor dahil talagang marami na rin naglalabasan ng mga bagong brand. Lalo na sa mga Chinese brand talagang nagsulputan na. Pero hindi pa rin talaga nawala itong Yamaha Sniper 155 sa market. So isa na rin ito sa mga legendary underbone na mabibili natin dito sa Yamaha Motorcycles. Katunayan kaya talagang nasa market pa rin itong Sniper 155 patuloy pa rin talaga itong tinatangkilik ng maraming Pinoy dahil sa forma, sa angas at sa mga features na ino-offer nito ay talagang sulit na sulit. Kaya kung isa ka sa nanonood ng video na to ngayon at balak mong maglabas ng Yamaha Sniper 155, so tara samahan mo ako, alamin natin kung ano na ba yung meron dito o yung kayang i-offer ng Yamaha Sniper 155 ngayon. Unang-una mga tol, pagdating sa looks nito yun talaga yung tinitignan nating mga Pinoy sa isang motor Lalo na kung mahilig ka sa motorsiklo at talagang pinapangarap mo yung Sniper 155. So makikita natin dito sa Sniper 155 yung angas, yung forma niya at syempre yung pagka-sporty ng datingan niya. And syempre hindi rin mawawala yung pagka-elegante nito So bali merong dalawang variant nga pala ito ngayong Sniper 155 And ito nga pala yung pinaka-latest model ngayon ng Sniper 155 na mabibili natin dito. So ito nga pala yung R version and ito rin yung may ABS or anti-lock brake system. And meron siyang standard version itong cyan color at itong icon blue. Bukod sa ABS mga tol na naragdag dito sa R version ng Yamaha Sniper 155, so meron din siyang konting changes sa fairings tulad dito sa unahan, dito sa head cowling natin, so meron siyang parang mini visor dito so hindi natin kailangan lagyan ng aftermarket na wind visor dyan o yung mini visor dahil ito palang stock na design niya talagang maporma na tapos nalagyan siya ni Yamaha dito ng parang air duct. And maganda yung paint na ginawa dito, na glossy yung finish niya. And dito nga rin pala mga tol nakapwesto yung pinaka low beam ng ilaw natin. And ang maganda rito, LED yung ginamit sa ilaw kaya siguradong maliwanag. And pagdating sa part na to mga tol, isa nga pala ito sa ni-redesign ni Yamaha yung kapraso na yan. So kumbaga parang nagpalit lang si Yamaha dito ng color. And syempre meron tayong emblem dito ng Yamaha na may pagka-jelly yung texture niya. Nagustuhan ko rin talaga yung pagka-matte finish niya dahil kitang-kita yung edges So yan parang nagmukhang muscle o nagmukhang kilay dito sa pinaka-headlight natin sa baba. Tapos meron siyang decals dito na sniper. So very minimalist lang mga tol ng decals natin dito sa front And dito nga pala nakapwesto yung daytime running lights niya. So napakaangas niyan lalo na kung sa gabi natin makikita And dito nakapwesto yung pinaka high beam ng ilaw natin. Tapos LED rin yung ginamit dito. Pagdating sa part na to mga tol, meron tayong decals dito na naka-indicate yung liquid cooled. And dito sa kabila, naka-indicate naman sa decals yung assistant sleeper clutch. Pagdating sa side profile niya mga tol, dito nga pala nakapwesto yung turn signals natin pero bulb type pa rin yung ginamit dito Pero sana kapag nag-upgrade na si Yamaha, gawin na niyang LED lahat ng ilaw. Sa side profile naman dito mga tol, naka-indicate dito yung Sniper, yung pinaka-brand niya And yung mga ilang specifications niya naka-indicate din dito sa decals natin sa side profile niya. Tapos meron din tayong emblem dito ng Yamaha na may pagka-jelly yung texture. Dito naman sa bandang gitna mga tol, naka-indicate naman dito sa decals yung VVA or Variable Valve Actuation. So isa rin yan sa specs ng engine niya And dito naman sa bandang likod, meron tayong decals dito na nakasulat yung 155R. Simple pa rin naman mga tol yung design ng front fender natin, tapos glossy yung finish niya. And meron siyang decals dito ng Yamaha. And pagdating naman dito sa bandang side ng front fender natin, meron tayong decals dito na ABS or anti-lock brake system. Pagdating naman dito sa front suspension, naka-telescopic fork tayo dito. And sa brakes naman, naka-hydraulic disc brake tayo with 2 piston caliper. Good thing mga tol, yun nga, meron na itong ABS or anti-lock brake system. Pagdating naman sa front tire natin mga tol, tubeless na yung ginamit dito. Tapos may sukat itong 90/80 rim 17. Dito naman sa foot peg, sa tapakan ng rider, meron siyang goma sa ibabaw para syempre makapit And metal naman yung ginamit dito sa brake pedal. And dito naman sa pillion footrest natin, so very premium mga tol ng itsura niya So talagang napaka-sporty ng datingan and alloy yung ginamit. Pagdating dito sa muffler natin, very simple lang naman ang design. Meron siyang heat guard, syempre para hindi tayo mapaso dyan. And dito sa pinaka-tip niya, silver naman yung kulay na glossy yung finish. Very sporty mga tol at very sharp ng design ng taillight natin dahil R1 inspired to o R6 inspired And ang maganda rito, LED na yung ginamit. Pero sa turn signals natin, bulb type pa rin yung ginamit.
Malinis lang din tignan dito mga tol sa likod dahil naka-monoshock tayo sa rear suspension, tapos meron siyang tire hugger dito kaya talaga napaka-sporty ng datingan dito sa bandang likod. Pagdating dito sa brakes, naka-disc brake tayo dito with single piston caliper. Yun nga lang wala siyang ABS. Bali yung front brakes lang mga tol yung merong ABS. Tubeless na rin yung ginamit na gulong dito sa likod at may sukat itong 120/70 rim 17. Pagdating naman dito sa shifter natin, bali half shifter yung ginamit dito kaya talaga napaka-sporty ng datingan. And syempre goma rin yung ginamit dito sa pinakatapakan ng rider. Pagdating naman mga tol dito sa meter panel natin, naka fully digital meter panel na tayo. And pagdating sa mga switch sa handlebar, dito sa kanan meron tayong engine kill switch. Meron na rin siyang hazard light switch at yung electric push start. Dito naman sa kaliwa mga tol, meron tayong high and low beam, tapos pag sinagad natin yan, meron siyang passing light ano. And yung turn signals at yung busina. Keyless na rin mga tol yung ginamit na ignition switch dito sa R version ano. And sa tabi nito meron tayong seat opener. Very convenient dahil pipindutin lang natin at magbubukas na yung upuan. Speaking of upuan mga tol, sa ilalim nito syempre wala tayong compartment. Meron lang tayo ditong fuel tank at yung lagayan ng battery. And sa fuel tank natin, meron itong 5.4 liters fuel tank capacity. So medyo malaki siya no. Dito naman mga tol, meron tayong power socket ano. Bali yung R version lang din yung meron ito. Kaya lang bibili pa tayo ng USB port yung pangkotse no, para isaksak dyan para magamit natin sa mga mobile gadgets natin. Very premium at very sporty rin ang design ng seat natin dito mga tol ano. And ang maganda rito, meron pa siyang mga stitches kaya lalong naging premium yung itsura. Pagdating naman sa makina mga tol, gumagamit ito ng 155cc liquid cooled 4-stroke single overhead cam 4-valve single cylinder fuel injected engine at equip ito ng VVA or variable valve actuation. So ito nga yung between low to high RPM na ma-maximize yung engine performance at the same time napapanatili nito yung fuel efficiency niya. Speaking of fuel efficiency, kaya nitong umabot hanggang 45 kilometers per liter. Pero syempre, depende yan sa rider and sa road condition. Kaya naman ito mag-produce ng 13.2 kW at 9,500 RPM at max torque na 14.4 Nm at 8,000 RPM. And meron nga itong 6-speed manual transmission at equipped na ito ng assistant sleeper clutch. And pagdating nga mga tol sa presyo nitong Yamaha Sniper 155 R version, so ang SRP nito ngayon ay 145,900 at kung installment ang balak nyo, meron itong down payment na 19,700 and payable to 12 months hanggang 36 months. So dito nga pala to mga tol sa FMN Industrial Corp. Dito lang yan sa Mabini, malapit sa Walter Mart, Cabanatuan City. Kaya sa mga interesado dyan, pwede kayo mag-PM sa Facebook page natin or kaya call or text na lang kayo sa number ko. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to, and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.